Kaagad akong napabalikwas ng bangon, nang hindi pamilyar sa akin ang mga nakikita ko, ngunit kaagad ko ring pinagsisihan at napasapaw ng ulo. Bigla akong nahilo. Nang makabawi, nailibot ko ulit ang buong paningin sa bawat sulok ng malaking kwarto. Nahintatakutan ako. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Wala akong maalala. Mabilis akong umalis sa kama. Medyo nahirapan ako, dahil malaki ang kama. Master bedroom. Tumakbo ako sa pintuan at ipinihit ko ito, ngunit natigilan ako. What's happening? Nakalok. Nang hindi ko mapihit ang seradora, kinalampag ko na lang ito. Buksan niyo to. Napalayo ako sa pintuan, nang makarinig ng mga lagabog. Natigilan ako. Ano yun? Mahina kong tanong sa sarili. Mahabang katahimikan ang namayani, hanggang sa bumukas ang pintuan. Bahagya akong napaatras. Pumasok si Denzel at muling sinarado ang pintuan. Tumingin siya sa akin. Napalunok ako at muling napaatras. Madilim ang mukha niya at walang emosyon. Nagtataghis ang mga bagang, kaya lalo akong natakot. Nanatiling awang ang labi ko, at hindi nakapagsalita. Hindi pa rin ako makabawi sa gulat. Bakit siya nandito? Muli akong natigilan nang maalala ang nangyari. Ang pagkuha niya sa anak ko. Ang paglaso niya sa isipan nito. At ang pagpapainom niya sa akin ng tubig na hindi ko alam kung anong mayroon doon. Pangpatulog. Muling umusbong ang galit ko sa kanya. Nilulakuban ng pagkamuhi ang puso ko. How dare him? May anak na siya, bakit kailangan niya pang kunin ang anak ko? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Our son Christina. He thunder, emphatically said that. Napakagat ako ng labi. Kinabahan ako ng sobra, dahil sa mukha niya ngayon ay lukot na. Pero pinipilit kong magpakatatag. Nagpatawag na ako ng abogado. I want to file a child custody. I also want to file a case against you, because you hide my son. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Hindi makapaniwalang sagot ko. Just be ready. Bigla akong natuliro. Maraming bagay ang pumapasok sa isipan ko. Makukulong ako. Bakit? Anong kasalanan ko para kasuhan niya ako? Custody. Talagang kukunin niya sa akin ang anak ko. Hindi pwede. Ang madilim na mukha ni Denzel ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakakatakot na ngisi. Hindi ko alam, pero mas lalo akong kinabahan sa itsura niya. Ang mga mata niya, at parang natutuwa na nakikita niya akong ganito. Natatakot at natataranta. Ang sama niya. Bakit niya ba ako pinahihirapan? Nananahimik na ako, kami. Pinalagatok ni Denzel ang leeg niya, at muling ngumisi. Feel free to tour yourself in my island. Baka kasi hindi mo na ulit ito makita, kapag nakulong ka na. He turned his back on me. With a trembling hand, I immediately hold his arms. Wait, pagmamakaawa ko sa kanya, huwag mo namang ilayo sa akin ang anak ko. Hindi ko maiwasang umiyak. Isipin ko pa lang na mawawala sa akin ang anak ko, hindi ko kakayanin. Humarap siya sa akin at tinanggal ang kamay ko sa pagkakahawak sa kanya. Wala akong pakialam. Mariing sabi niya. Nataranta ako at muli siyang hinawakan, kahit ano gagawin ko. Kahit anong gusto mo, di ba may deal ka? What is that? Biglang pumasok sa isip ko ang deal na sinasabi niya. Hindi ko alam kung namamalik mata lang ako, o kung talagang nakita ko ang saglit niyang pagngiti. Para bang gusto niyang tumawa, pero nagpipigil siya. Kinikilig. Nah, that's impossible. Oh, that deal, well. Ayoko namang maging masama sa paningin ng anak natin, kaya my deal is, let's pretend to be husband and wife in front of him, no? Let's just say to everyone. My grandmother also want to see you. And I want you to pretend that we're fine. Napabitaw ako sa kanya, at bahagyang umatras. Napalunok ako. Husband and wife. Hindi ba't divorce na kami? Hindi ba alam ng pamilya niya na divorce kami? Acting kaming sweet. Bigla akong kinilabutan. Bumilis ang pagtibok ng puso ko. Pero paano kung mahulog na naman ako sa kanya? Nawala nga ba? Muli akong napalunok. Pwede bang pag-isipan ko pa? Kumunat ang noo niya at nagtiimbagang. Fine. I was about to step back again. When he grabbed my waist and pulled me closer to him. I gasped. My heart pounded even more, as I looked up at him. He smirked. Inilapit niya ang mukha sa tenga ko at bamulong.
Huwag mo lang masyadong patagilan, dahil baka magbago ang isip ko. I swallowed hard. I felt something. I blushed. Tumunghay ang madilim niyang mukha sa mukha ko. Nagtama ang mga mata namin. Katahimikan ang bumalot sa paligid, hanggang bumaba ang mukha niya sa akin. Nahigit ko ang hininga, at napapikit ng mariin ang mga mata. He was about to kiss me, when we heard a loud, cheerful voice. Mama ko. Nataranta ako at naitulak si Denzel. Napatalikod ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko, nang marinig ko siyang magmura, repeatedly cursing. Wala sa timing ang bubwit na yon. Bamulong si Denzel pero hindi ko masyadong narinig. Narinig kong binuksan niya ang pintuan at lumabas, saka naman ang pasok ni Errol. Mama ko. Humarap ako sa kanya at ngumiti, baby ko. Muling nangilid ang mga luha ko. Mabilis ko siyang niyakap ng mahigpit. Humajek-hik siya, kaya napatunghay ako sa kanya. Mama ko, ang ganda ng isla natin. Natigilan ako, isla natin. I confusely asked. Opo. Sabi ni Papa sa atin na rin ito. Tapos ako daw po ang magmamana nito, pero sabi niya, hatian ko daw po ang magiging mga kapatid ko. Umaawang ang labi ko, at hindi kayang maproseso ang mga sinabi ni Errol. Mga kapatid, umiling ako, baka doon sa isang anak niya na babae, kay Chira. Pero sana lang ay totoo ang sinasabi niya kay Errol. Ayokong saktan niya ang anak ko. Ayokong paasahin niya si Errol. Mapait akong umiling. Hinimas ko ang ulo ni Errol. Gusto mo ba dito? Nagningning ang mga mata niya. Opo mama ko, sobra po. Nandito kasi si Papa, tapos buo na iyong pamilya natin. Alinlangan akong tumango. Muli ko siyang niyakap. Kung iyon ang makapagpapasaya sa anak ko. Bakit hindi? Mama ko, galit ka po ba sa akin? Umiling ako at bahagyang ngumiti. Hinding-hindi magagalit sa'yo si Mama. Mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal rin po kita Mama, pati po si Papa ko. Napapikit ako ng mariin, bago tumungo sa kanya at halikan siya sa noo. Hindi nagtagal, umalis na rin si Errol. Sasama rin sana ako sa kanya, pero nagulat ako, nang paglabas namin ng kwarto ay may mga malalaking tao, parang bouncer sa bar, mga bodyguard ata. Hindi nila ako pinayagang lumabas. Nakakainis. Anong problema nila? Wala akong nagawa at naiwan sa kwarto. Kaysa naman kaladkarin nila ako papasok. Napasimangot na lang ako dahil sa inis. Dinalhan lang ako ng pagkain para sa hapunan. Makalipas ang ilang saglit muling pumasok si Denzel. Napaalis ako sa pagkakaupo sa kama at tumayo. Denzel, so, what will be your answer to my deal? Napakagat ako ng labi at yumuko. Tumango ako, sige tinatanggap ko na. Hindi siya sumagot, kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko, nang makitang nagtatanggal siya ng butones sa polo niya. What are you doing? Kasama sa deal ang matulog natin sa iisang kwarto. My heart skipped a beat. What? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Napaatras ako nang maglakad siya papalapit sa akin. Natanggal niya na ang polo, at tumambad sa akin ang well-built body niya. Napatitig ako sa malaking pangangatawan niya. Iyong abs. I blush. Bakit ganun? Nakakaakit na hawakan. Napasinghap ako nang mapaupo ako sa kama, at sinundan ng pagtukod ng dalawang mga kamay niya, sa magkabilaang gilid ko. Nakulong ako sa bisig niya. Umawang ang labi ko. Inilapit niya ang mukha sa mukha ko. Hindi ako makahinga. Anong ginagawa niya sa akin? Kasama sa deal natin ang pagtugon mo sa pangangailangan ko. Tuluyan kong nahigit ang hininga, at nabato sa posisyon namin. Muling bumaba ang mukha ni Denzel sa mukha ko. Hindi ako nakagalaw. Gusto kong umalis pero tila nanigas na ako sa posisyon namin. Idagdag mo pa na iginigiit niya ako, para hindi ako makaalis. Ang mga mata ni Denzel na nakatitig sa mga mata ko, ay bumaba sa labi ko. He even licked his lower lip. Napalunok ako sa pagtitig sa labi niyang mamasa-masa na ngayon. Natural ba na mapula ang labi niya? Para siyang nakalip gloss sa pula ng labi niya at mamasa-masa pa ito. Naaakit akong abutin ang labi niya. Gusto kong matikman ulit kung gaano kalambot ang labi nito. Naputol ang pagpapantasya ko, nang maglapat ang mga labi namin. Napasinghap ako. Hindi ako makahinga. Pigil ko ang hininga.
He was about to press his lips even more, when we heard again a loud cheerful voice. Sunod-sunod ang pagkalampag sa pintuan. Taranta ko ulit na naitulak si Denzel. Napatayo ako at napakagat sa labi. Hindi ko alam ang gagawin. Nawala ako sa pag-iisip. Napatalikod ako kay Denzel, pero kaagad na napatingin sa kanya, nang inis niyang ginulo ang buhok, at bamulong na naman na hindi ko maintindihan. Heist! Kukutusan ko na talaga ang bugwit na yon. Istorbo lagi. Sumulyap sa akin si Denzel, kaya muli akong nataranta at binuksan ang pintuan. Pumasok si Ariel nang nakangiti, at yamakap sa akin. Mama ko, tabi-tabi tayong tatlo na matulog Alanganin akong napasulyap kay Denzel. Bahagya itong umiling para bang sinasabi niyang huwag akong pumayag. Nagtataghis din ang mga bagang. Bamuka ang bibig niya, at may sinabi pero hindi ko naman maintindihan. Muli kong nilingon si Ariel at ngumiti. Napatingin kami ni Ariel kay Denzel nang sumanghap ito. Son, come here. Lumapit si Ariel kay Denzel. May binulong si Denzel pagkatapos ay tumungo-tango ang anak ko. Pero mabilis ding ngumisi si Ariel, at may sinabi kay Denzel. Halos malaglag ang panga ni Denzel kay Ariel, habang ang anak ko naman ay malaki ang pagkakangisi. Naguguluhan ako. Wala pa silang 1 linggong magkasama. 2 days pa lang, pero bakit close na ata sila ng sobra? Muling tumakbo si Ariel sa akin, at hinhila ako sa kama. Mama ko, tulog na tayong tatlo. Bugwit ka talaga. Kumunat ang noo ko. Ano ba yung bulong-bulong nila? Nahiga kami sa kama. Si Ariel ay pinapagitnaan namin. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin ako. Siguro ay dahil sa pagod kaya mabilis akong nakatulog. Pagprotesta ko, someone's kissing my neck. Gusto kong magsalita, pero hindi ko mabukas ang bibig ng labi ko naman ang halikan niya. Baby, bulong niya sa pagitan ng halik niya sa akin. Kumunat ang noo ko. Pamilyar sa akin ang boses na iyon. Gusto kong imulat ang mga mata ko, pero antok na antok talaga ako. Muling bumaba ang halik niya sa leeg ko at kinagat. Napadaing ako sa sakit. Wake up, baby. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko, at bumungad sa akin si Ariel. Mama ko, gising ka na po. Good morning mama ko. Ariel. Kumunat ang noo ko. Weird. I thought someone's kissing me. Napahawak ako sa leeg. Umiling ako at niyakap si Ariel, bago halikan siya sa noo. Good morning, baby. Napalibot ang tingin ko sa paligid. At nang hindi ko makita si Denzel sa paligid, ay muling bumalik ang paningin ko kay Ariel. Are you hungry? Yes, mama ko. Halika na po. Tumango ako sa kanya. Bahagya kong sinukle ang aking buhok. Napatigil pa ako at napatitig sa damit ko. God, wala akong pamalit. Mama, sabi ni Papa nasa wardrobe daw po ang mga damit mo. Nagtatakang tinignan ko siya, at tumango na lang din. Nang makapag-ayos, bumaba na din kami ni Ariel. Nagpapasalamat naman ako, dahil wala na ang mga lalaking may malalaking katawan. Ang laki ng bahay. Ang daming paliko-liko. May kaya ang pamilya namin, pero hindi naman ganito kalaki ang bahay namin. Bawat madadaanan namin ni Ariel, hindi ko maiwasang ilibot ang paningin at pagmasdan. Ang lalaki ng mga chandelier. Napatigil ako nang makakita ng malaking litrato malapit sa hagdan. Napangiti ako nang makita ang family picture ng pamilya ni Denzel. Even sa picture napakaseryoso niya. Mama, dito na po tayo. Tumango ako. I wonder, paano nakabisado kaagad ng anak ko ang bawat daanan? Well, sabi nila Mother Sally sa orphanage, sobrang talino daw ng anak ko. Natigilan ako sa naisip. Need ko palang masabi ang bagay na ito kay Mother Sally. Sigurado akong magugulat sila. At isa pa. Napakagat ako ng labi. Nawawala ang cellphone ko. Nasaan na iyon? Ang trabaho ko. Baka hinahanap na nila ako. Si Doc Raven. Kailangan kong ipaalam sa kanya ito. Sigurado akong nag-aalala na iyon sa amin ni Ariel. Matapos naming makakain ni Ariel, sinamahan kami ng isang katiwala sa bahay na si Alea, kung nasaan si Denzel. Nakilala rin namin si Nanay Aida. Ang matandang katiwala sa bahay ni Denzel, ang mayordoma. Napatigil ako sa paglalakad ng matano ko si Denzel, na may kausap na babae. Masayang nagkukwento ang babae ng kung ano,
habang si Denzel ay matama na nakikinig, kalaunay ngumiti din at tumungo. Napakuyom ako ng mga kamao. Nalukot ang mukha. Bigla akong nenas. Anong pinag-uusapan nila at ganyan siya makangiti? Bakit siya ganyan makangiti sa babaeng iyon? Mas maganda naman ako sa kanya. Mama, nagtatakang tanong ni Ariel, kung bakit napahinto ako sa paglalakad. Napalingon ako kay Ariel. Hinawakan ko siya sa kamay at tinignan si Alea. Bahagya ko siyang nginitian. Alea, may kausap pa kasi si Denzel, baka kasi maistorbo natin siya. Ang mabuti pa ay antayin na lang nating matapos ang pag-uusap nila. Napatingin si Alea sa direksyon nila Denzel, bago muling ibalik sa akin ang tingin. Nginitian niya ako. Sige po, senyorita. Dito na lang po tayo mag-antay. Iginaya kami ni Alea sa isang malaking puno, at sa ilalim nun ay may malaking upuan na gawa sa kawayan. Umupo kami doon, habang nakatanaw kina Denzel at sa babae niya. Pinasadahan ko ng tingin ang babaeng walang tigil sa kakangiti at kakasalita. Nakabuta ito na hanggang tuhod. Naka-jeans at sando, kaya litaw na litaw ang kaseksihan nito, at ang kalakihan nitong dibdib. Balingkinitan ang katawan at kayumanggi ang balat. Makinis at matangkad. Mahaba ang buhok nitong maalon-alon hanggang bewang. Napasulyap ako sa buhok kong hanggang balikat, pagkatapos ay sa dibdib kong walang-walang sa laki ng dibdib ng babaeng iyon. Napabuntong hininga ako, nang makaramdam ng pagkainggit sa babae. Gusto kong magtanong kay Alea, kung sino ba itong babae, pero nahihiya ako. Ayokong may isipin siyang kahit na ano, tungkol sa akin sa pagtatanong ko. Alam ba ito ni Chira? Alam niya bang may umaaligid na babae kay Denzel? Nasaan si Chira? Napakagat ako ng labi at napaiwas ng tingin, nang mapatingin sa direksyon namin si Denzel. Ang nakangiting mga labi nito, ay nawala at napalitan ng blankong mukha. From my peripheral vision, nakita kong tinanguan ni Denzel si Ariel nang kumaway ito. Yaya Alea, sino po yung kausap ni Papa ko? Inusenteng tanong ng anak ko. Napatingin ako kay Alea, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto ko ding malaman. Si Kitty iyan, anak ni Mang Tomas. Iyong namumuno sa factory. Ngumiwi si Alea kaya nagsalubong ang kilay ko. Mariin akong napakagat sa labi. Napakamot siya sa kilay, at muling nagsalita. Nako senyorita, haliparot po iyan. Masyadong patay na patay kay senyor ito iyan. Pero close din ata sila. Palaging nagdadala ng pagkain si Kitty kay senyor ito, kapag nandito siya. Muli akong napatingin kina Denzel. Muling tumawa ang babae, at bahagyang hinampas ang dibdib ni Denzel. Napalunok ako sa nanunuyo kong lalamunan. Bumigat ang paghinga ko. Naninikip ang dibdib ko. Muli akong nag-iwas ng tingin, dahil para akong maiyak. Am I jealous? Mama ko. Napatingin ako kay Ariel. Nangungusap ang mga mata niya. Muli akong lumunok at mahinang nagsalita. Bakit? Gusto mo bang tawagin ko na si Papa? Bumukas ang bibig ko para sana magprotesta, pero naiwang nakabukas ang labi ko nang humarap sa direksyon nila Denzel si Ariel, at isinigaw ang pangalan ng ama. Papa ko. Nanlaki ang mga mata ko, at parang natuklo ng ahas. Napalingon sa amin ang dalawa. May sinabi si Denzel sa babae, habang nakatingin sa amin. Nangunot ang noo ko nang bahagyang umatras ang babae, at napayuko bago nagmamadaling umalis. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko, nang magsimulang maglakad si Denzel papunta sa amin. Tumakbo si Ariel para salubungin siya. Binuhat niya si Ariel. Saglit na napahinto sa paglalakad, nang bumulong si Ariel sa kanya. Ngumisi siya at tumingin sa akin. Nag-init ang magkabilaang pisngi ko at umiwas ng tingin. Mama, napabalik ang tingin ko sa kanilang mag-ama, nang makarating sila dito sa lilam ng puno. Bakit kayo nandito? Walang emosyon na sambit ni Denzel. Problema niya, senyor ito, darating pala ang lolo't lola nyo. Pagsagot ni Alea. Tumango si Denzel sa sinabi ni Alea, pero sa akin pa rin siya nakatitig. Naiilang ako sa ginagawa niya, kaya sa mukha na lang ako ni Ariel tumingin. Pakiramdam ko mauubusan ako ng hininga sa ginagawa niyang pagtitig sa akin. So, bakit kayo nandito? Napatingin ulit ako kay Denzel, pero muling nag-iwas ng tingin nang nakangisi na siya. Problema niya ba? Bakit ganyan siya makatitig? Ano kasi gusto ni Ariel mamasyal?
Saglit akong napapikit ng mariin, dahil sa utol-utol na sagot ko. Okay, I'll tour the both of you. But first let's go inside. Masyado pang mainit. Matirek na ang araw. Baka dumating na rin sila grandma. Tumayo ako at tumungo. Tinalikuran ako ni Denzel, habang buhat-buhat si Errol. Hindi pa man siya nakakagawa ng ilang hakbang, nang muli siyang humarap sa akin. Napasinghap ako sa biglaang pagharap niya. Nakasunod ako sa likuran niya, kaya noong humarap siya ay sobrang magkalapit ang mga katawan namin. Awang ang labing nagangat ako ng tingin sa kanya. Napalunok ako. He looked so amazed. His lips lifted and then formed into a grin. I forgot something. Ha! I confusely asked him, "Good morning." I was about to greet him back, but he quickly kissed my lips. I stunned. He turned his back at me. I was left dumbfounded. Nanatili akong nakatayo't nakatulala sa kanila. Muling tumigil si Denzel sa paglalakad, at tumingin sa akin. Kumunat ang noo niya. Maging si Errol ay nakakunot ang noo, pero kalaunan ay humadjakik at bumulong sa ama niya. Bahagyang tumawa si Denzel at umiling. Namula ang mga pisngi ko at yumuko. Lumakad ako papalapit sa kanila. Mama ko, okay ka lang po. Tumikim ako at tumungo, habang nakaiwas pa rin ng tingin. Hindi ko kayang tingnan si Denzel na may mapaglarong ngiti sa labi.